Datapo at tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. At kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem At sa buong Judea at Samaria at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang dumating nga ang araw ng Pentecost, silang lahat ay nangagkakatipon sa isang dako. At biglang dumating mula sa langit ang isang ugong na gaya ng sa isang humahagibis na hangin malakas. At sa kanila'y may napakitang mga dilang kawangis ng apoy na nagkabahabahagi, at silang lahat ay nangapuspos ng Espiritu Santo. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, at kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo. at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Si Jesus na taga Nazaret, lalaking pinatunayan ng Diyos sa inyo sa pamamagitan ng mga gawang makapangyarihan at mga tanda na ginawa ng Diyos sa pamamagitan niya. Na siya'y binuhay na maguli ng Diyos pagkaalis sa mga hirap ng kamatayan, sapagkat hindi maaari na siya'y mapigilan ito. Ang Jesus na ito'y binuhay na maguli ng Diyos, at tungkol dito'y mga saksi kaming lahat. Tatanggapin ninyo ang kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo, At kayo'y magiging mga saksi ko hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At mangyayari na ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Mangagsisi kayo at mangagbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesu Kristo. at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. At ibubuhos ko ang aking espiritu sa lahat ng laman, at ang inyong mga anak na lalaki at babae ay manganghuhula. Pakatalastasin nga ng buong angkan ni Israel na ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo, itong si Jesus. Sapagkat sa inyo ang pangako, at sa inyong mga anak, at sa lahat ng nangasa malaya. Sino mang tumawag
ito ay wala ako. Datapuat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo, ng taga-Nazaret lumakad ka. At paglukso siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad. At pumasok na kasama nila sa templo na lumalakad At lumulukso at nagpupuri sa Diyos. at sa pamamagitan ng pananampalataya sa kaniyang pangalan ay pinalakas ng kaniyang pangalan ang taong ito na inyong nakikita at nakikilala. Ang Diyos ni Abraham at ni Isaac at ni Jacob, ang Diyos ng ating mga magulang, ay niluwalhati ang kaniyang lingkod na si Jesus. Kaya nga mangagsisi kayo at mangabalik loob upang mga pawi ang inyong mga kasalanan. Sa pangalan ni Jesucristo, ng taga-Nazaret lumakad ka. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, Sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Kung katuwiran sa paningin ng Diyos na makinig muna sa inyo kaysa Diyos inyong hatulan, sapagkat hindi mangyayaring di namin salitain ang mga bagay na aming nangakita at nangarinig. At nang sila'y makapanalangin na ay nayanig ang dakong pinagkakatipunan nila, at nangapuspos silang lahat ng Espiritu Santo at kanilang sinalita na may katapangan ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesucristo, ng taga-Nazaret lumakad ka. At sa kanino mang iba ay walang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Siya ang bato na itinakuwil ninyong mga nagtayo ng bahay na naging pangulo sa panulo. Dapat muna kaming magsitalima sa Diyos bago sa mga tao. Siya'y pinadakila ng Diyos ng kaniyang kanang kamay upang maging prinsipe at tagapagligtas, upang magbigay ng pagsisisi sa Israel at kapatawaran ng mga kasalanan,
At kami, mga saksi ng mga bagay na ito, at gayon din ang Espiritu Santo. At sa araw-araw ay hindi sila nagsisipagtigil ng pagtuturo na si Jesus ang siyang Kristo. Walang ibang pangalan na sukat nating ikaligtas. At sa kaniyang paglalakad ay nangyari na siya'y malapit sa Damasco. At pagdakay nagliwanag sa palibot niya ang isang ilaw mula sa langit. At siya'y nasubaso sa lupa at nakarinig ng isang tinig na sa kanya'y nagsasabi, Saulo, Saulo, bakit mo ako pinag-uusig? At sinabi niya, Sino ka ba nga, At sinabi niya, ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Ngunit magtindig ka at ikaw ay pumasok sa bayan at Sasalitain sa iyo ang dapat mong gawin. kapatid na Saulo, Ang Panginoon sa makatuwid bagay si Jesus ay nagsugo sa akin. upang tanggapin mo Ang iyong paningin at mapuspos ka ng Espiritu Santo. Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Pumaron ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan Sa harapan ng mga gentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel. at pagdakay kaniyang itinanyag sa mga sinagoga si Jesus. Na siya ang anak ng Diyos. At pagdakay ng alaglag mula sa kanyang mga mata, ang mga parang kaliskis. At tinanggap niya ang kaniyang paningin, at siya'y nagtindig, At siya'y pinautismuhan. at siya'y kumain at lumakas. Datapuan lalo nang lumakas Ang loob ni Saulo at pinatutunayan na ito ang Kristo. Ako'y si Jesus na iyong pinag-uusig. Umaron ka sapagkat siya'y sisidlang hirang sa akin upang dalhin ang aking pangalan sa harapan ng mga gentil at ng mga hari at ng mga anak ni Israel.
itinanyag sa mga sinagoga si Jesus na siya ang anak ng Diyos. Na nangangaral na may katapangan sa pangalan ng Panginoon. Sa gayoy nagkaroon ng kapayapaan ang iglesia sa buong Judea at Galilea at Samaria. Palibhasa'y pinagtibay at sa paglakad na may takot sa Panginoon at may kaaliwan ng Espiritu Santo ay nagsisidami. at sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Jesu Kristo. Magtindig ka, siya'y sisidlang Hirang upang dalhin ang aking pangalan. At muling dumating sa kanya ang tinig sa ikalawa. Ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, Kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katuwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. ang salita na kanyang ipinadala sa mga anak ni Israel, na ipinangangaral ang ebanghelyo ng kapayapaan sa pamamagitan ni Jesu Kristo. Siya'y Panginoon ng lahat. Sa makatuwid bagay si Jesus na taga Nazaret, kung paanong siya'y pinahira ng Diyos ng Espiritu Santo At ng kapangyarihan, hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya ay kalugod-lugod sa Kanya. Si Jesu Kristo, siya'y Panginoon ng lahat. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, ng bawat sumasampalataya Sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. Siya'y muling binuhay ng Diyos ng ikatlong araw, at siya'y itinalagang mahayag. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang
Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita, sapagkat ibinuhos din naman sa mga gentil ang kaloob na Espiritu Santo. Sapagkat nangarinig nilang nangagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos. Hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa. Siya na may takot sa Kanya ay kalugod-lugod sa Kanya. Si Jesu Kristo, Siya'y Panginoon ng lahat. Siya ang pinatotohanan ng lahat ng mga propeta, ng bawat sumasampalataya sa Kanya ay magkakamit ng kapatawaran sa mga kasalanan sa pamamagitan ng Kaniyang pangalan. At ang kamay ng Panginoon ay sumasa kanila, at ang subhang marami sa nagsisampalataya ay nangagbalik loob sa Panginoon. At nangyari na sa buong taon, sila'y nakisama-sama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao. At ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Si Jesu Kristo, Siya'y Panginoon ng lahat. Sa binhi ng taong ito, ayon sa pangako, ang Diyos ay nagkaloob ng isang tagapagligtas na si Jesus. Datapo at siya'y binuhay na maguli ng Diyos sa mga patay. Kaya maging hayag nawa sa inyo, mga kapatid, na sa pamamagitan ng taong ito'y ibinabalita sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. At sa pamamagitan niya, ang bawat nananampalataya ay inaaring ganap sa lahat ng mga bagay, na sa mga ito'y hindi kayo aariing ganap sa pamamagitan ng kautusan ni Moises. sapagkat ganito ang ipinagutos sa amin ng Panginoon na sinasabi, inilagay kitang isang ilaw ng mga gentil, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas, hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. Inilagay kitang isang ilaw ng mga gentil, upang ikaw ay maging sa ikaliligtas,
hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga gentil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. Mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahon ay humirang ng Diyos upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga gentil ang salita ng Ebanghelyo. At sila'y magsisampalataya at ang Diyos na nakatataho ng puso ay nagpatotoo sa kanila na sa kanila'y ibinigay ang Espiritu Santo na gaya naman ang Kanyang ginawa sa atin. Maging sa ikaliligtas hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng lupa. At nang marinig ito ng mga gentil, ay nangagalak sila at niluwalhati ang salita ng Diyos. At nagsisampalataya ang lahat ng mga itinalaga sa buhay na walang hanggan. At lumaganap ang salita ng Panginoon sa buong lupain. At tayo'y hindi niya itinangi sa kanila, nanilinis sa pamamagitan ng pananampalataya ang kanilang mga puso. Datapu at naniniwala tayo na tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus na kaya rin naman nila upang hanapin ng nalabi sa mga tao ang Panginoon at ng lahat ng mga gentil. Tayo'y mga liligtas sa pamamagitan ng biyaya ng Panginoong Jesus. At isang babaeng nagngangalang Lidia, isang masipag sa kabanalan, ay nakinig sa amin. Na binuksan ng Panginoon ang kanyang puso upang unawain ang mga bagay na sinalita ni Pablo. Datapuan ng maghahating gabi na si Pablo at si Silas Ay nagsipanalangin at nagsiawit ng mga himno sa Diyos. at sila'y pinakikinggan ng mga bilanggo.
Sagin-saginsay nagkaroon ng isang malakas na lindol. Ano pat nangagsiuga ang mga patibayan ng bahay bilangguan. At pagdakay nangabuksan ang lahat ng mga pinto, at nangakalas ang mga gapos ng bawat isa. At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya palibhas ay Panginoon ng langit at ng lupa, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, At mayroon tayong pagkatao. at sila'y Kanyang ipinanhik sa Kanyang bahay, at hinainan sila ng pagkain, at nagalak na totoo pati ng buong sangbahayan niya, na nagsisampalataya sa Diyos. At sinabi ng Panginoon kay Pablo ng gabi sa pangitain, huwag kang matakot, kundi magsalita ka, at huwag kang tumahimik, sapagkat ako'y sumasayo, at sino may hindi ka madadaluhong upang saktan ka. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, Siya palibhas ay Panginoon Ng langit at ng lupa, sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos, at mayroon tayong pagkatao. Yaon ngang inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, Siya ang sa inyo'y ibinabalita ko. At ginawa Niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao, upang magsipanahan sa balat ng buong lupa, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling maabuhap nila Siya at Siya'y masumpungan. Bagaman hindi Siya malayo sa bawat isa sa atin, At marami sa mga taga-Korinto na sa pakikinig ay nagsisampalataya, at pawang nangabautismuhan. Manampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka.
Ipapabautismo sila sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang maipatong na ni Pablo sa kanila ang kaniyang mga kamay, ay bumaba sa kanila ang Espiritu Santo. At nahayag ito sa lahat na nangananahanan sa Efeso. At sinidlan silang lahat ng takot, at pinadakila ang pangalan ng Panginoong Jesus. Sa gayoy lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig na sinasaksihan ko sa mga Judio at gayon din sa mga Griego. Ang pagsisisi sa Diyos at ang pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Databuat hindi ko minamahal ang aking buhay, nawaring sa akin ay mahalaga. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus. Lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng biyaya ng Diyos. At ngayoy ipinagtatagubilin ko kayo sa Diyos at sa salita ng kaniyang biyaya, na makapagpapatibay at makapagbibigay sa inyo ng mana sa kasamahan ng lahat na mga pinapaging banal. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo, upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. Alalahanin ang mga salita ng Panginoong Jesus, na siya rin ang may sabi, lalo pang mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Lumagong totoo ang salita ng Panginoon at nanaig. Maganap ko lamang ang aking katungkulan at ang ministeryong tinanggap ko sa Panginoong Jesus, na magpatotoo ng Ebanghelyo ng
samahan ng lahat na mga pinapaging banal. Ako'y nahahanda na hindi lamang gapusin, kundi mamatay rin naman dahil sa pangalan ng Panginoong Jesus. At nang hindi siya pahikayat, ay nagsitigil kami na nagsisipagsabi, mangyari ang kalooban ng Panginoon. At nang magsidating kami sa Jerusalem, ay tinanggap kami ng mga kapatid na may kagalakan. Mangyari ang kalooban ng Panginoon Jesus. At ako'y sumagot, sino ka baga, Panginoon? At sinabi niya sa akin, ako'y si Jesus na taga Nazaret, na iyong pinag-uusig. At sinabi ko, ano ang gagawin ko, Panginoon? Ang Diyos ng ating mga magulang ay tinalaga ka upang mapagkilala mo ang kaniyang kalooban, at makita mo ang banal, at marinig mo ang isang tinig mula sa kaniyang bibig. Sapagkat magiging saksi ka niya sa lahat ng mga tao tungkol sa mga bagay na iyong nakita at narinig. At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo, at hugasan mo ang iyong mga kasalanan, na tumatawag sa kanyang pangalan. At sinabi niya sa akin, yumaon ka, sapagkat susuguin kita sa malayo sa mga gentil. Laksan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan, at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Nang katanghalian, o hari, ay nakita ko sa daan ang isang ilaw na mula sa langit, na lalong maningning kaysa araw, at lumiwanag sa palibot ko. Dahil nga dito, O Haring Agripa, hindi ako nagsuwail sa pangitain ng
May nangaral ako na sila'y mangagsisi at mangagbalik loob sa Diyos, na mangagsigawan ang mga gawang karapat-dapat sa pagsisisi. Laksan mo ang iyong loob, sapagkat kung paano ang pagkapatotoo mo tungkol sa akin sa Jerusalem ay kailangang patotohanan mo rin gayon sa Roma, upang sila'y mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman, at upang sila'y magsitanggap ng kapatawaran ng mga kasalanan at ng mga mana sa kasamahan ng mga pinapaging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa akin. Nang aking tamuhin nga ang tulong na mula sa Diyos, ay nananatili ako hanggang sa araw na ito, na nagpapatotoo sa maliliit at gayon din sa malalaki, na wala akong sinasabing anuman kundi ang sinabi ng mga propeta at ni Moises na mangyayari. Kung paano na ang Kristo ay kailangang maghirap, at kung paano na siya muna sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ay magtatanyag ng ilaw sa bayan, mangagbalik sa ilaw mula sa kadiliman. Ngayon ay ipinamamanhik ko sa inyo na inyong laksan ang inyong loob, sapagkat walang buhay na mapapahamak sa inyo, sapagkat ng gabing ito ay tumayo sa tabi ko ang anghel ng Diyos, na may-ari sa akin, at siya ko namang pinaglilingkuran, na nagsabi, "Huwag kang matakot, Pablo, kailangan ikaw ay humarap kay Cesar." At narito ipinagkaloob sa iyo ng Diyos ang lahat ng kasama mo sa paglalaya. Kaya nga mga Ginoo, laksan ninyo ang inyong loob, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos, na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. At nang masabi na niya ito, ay nagpasalamat siya sa Diyos sa harapan ng lahat, sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos, na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga gentil,
sila'y makikinig naman na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesu-Kristo ng buong katapangan. Wala sino mang nagbabawal sa Kanya. At sa gayoy, nagsirating kami sa Roma. Pagkabalita ng mga kapatid ay sinalubong kami, na nang sila'y makita ni Pablo ay nagpasalamat sa Diyos at lumakas ang loob. At sa kanila'y kanyang ipinaliwanag ang bagay na sinasaksihan ang kaharian ng Diyos. At sila'y hinihikayat tungkol kay Jesus, buhat sa umaga hanggang sa gabi. Sapagkat ako'y sumasampalataya sa Diyos na mangyayari ayon sa sinalita sa akin. Maging hayag nawa sa inyo na ang kaligtasang ito ng Diyos ay ipinadala sa mga gentil. Sila'y makikinig naman na ipinangangaral ang kaharian ng Diyos at itinuturo ang mga bagay na nauukol sa Panginoong Jesu-Kristo ng buong katapangan. Wala sino mang nagbabawal sa Kanya. At nang maipatong sa Kanya ang Kanyang mga kamay ay siya'y pinagaling, at nang magawa na ito ay nagsiparoon naman ang mga ibang may sakit sa pulo at pawang pinagaling. At tumahan si Pablo na 2 taong ganap sa kanyang tahanang inuupahan, at tinatanggap ang lahat ng sa kanya'y nagsisipag sadya na ipinangangaral ang kaharian